itong casino at saka yung pag-uweting, yung pagsusugal, ay source ng corruption yan. And all that. You know, tayong mga tao, hindi natin dapat ipin down ang ating hopes dyan sa staggering odds ng mananalo ka sa sugal. Hindi mo dapat ipin ang hopes mo dyan kasi talo ka. Laging talo ka. Oh, yeah. If you weigh the cost against the benefit na to, talo pa rin ang benefit. Although makikita mo yung there's very far and few in between na mga magandang stories na mga nagpunta sa casino, but there are many untold miseries, family breakup, and mga taong nalululong sa mga substance abuse and bad habits na kasi pag na-addict, you know, this can be addictive. Yes, of course. Mang-hold up yan, mag-break and enter sa mga bahay, and so on and so forth. Mas maraming perwisyo kaysa benepisyo itong binibigay. The other thing, alam mo kung yung bakit nananalo mga casino against bettors? Why? Sinasamahan ka nila ng libreng alak. Pag nakainom ka ng alak, you know, wala na ang diskarte mo sa kahit ano pa sinabi dyan ng caller na mahutay siyang but you know, maganda yun kung game disiplina, but how many of us ay meron disiplina pagdating sa dumarating na windfall ito until we lose again, you know? And then until we lose, we say until we meet again pag alis mo. Balik ka ng balik. I will tell you a story, case ko ito. Okay. Case ko ito dito. Nung magsimula ang tama si Art, it's only in the Indian reservation, nilalagay yung mga casino. Sa mga big cities, hindi po pwede yan dito. And then sa Canada, lalo na sa Canada, there's no strict. And remote, hindi nilalagay sa malalaking metropolitan. Kasi nga, the magnet of this yung attraction ito, yung greed, mananalo ka. May magandang mga caller na magsasalta dyan na parang sila, paid advert, you know, yung PR people. It sounded like, yun ang sinasabi ko. I'm not pointing finger na ganun sila, pero it sounds like para silang paid professional public relation people tukol dito. They're just mouthing whatever the advertisement is saying. Now, we provide hospitals and so on and so forth. Now, ang case ko, he is a 4-time bankrupt. And this is a public record, and I can say this. You can Google it. Ang last name niya ay Digilakis. Digilakis. He is one of the top Remax sales person. He's grossing over $1 million a year in commission with benta. Alam mo nangyayari? Hindi ko na dapat sabihin. He's 4-time bankrupt. Ibig sabihin na, insolvent siya. Lahat na nyo, he blew it away. He even self-banned himself. He pleaded to the casinos na i-ban siya, na hindi siya dapat papasukin 12 times. And every time, nandun siya sa door ng casino, pleading again himself, pakipasukan niyo ko. He even forgot his birthday. Kaya lang niya nalaman, yung mga staff ng casino were singing happy birthday to him with a lighted, this was 2 in the morning. In the meanwhile, nung umuwi na siya sa bahay, and you can read this, it's online. What happened? Nung umuwi siya sa bahay ng mga 6 in the morning, alam mo, nakita niya, nagpungod sa kanya, yung cake at saka yung malamig na pagkain sa mesa, tinulugan na siya ng asawa sa paghihintay saka ng anak niya. Wow. It's so sad. You know, nalimutan din niya ang funeral ng auntie niya, nasa casino siya. Yung birthday ng anak niya, nalimutan din niya, nasa casino siya. He banned himself 12 times. And many times, he was on the door pleading himself to get in. And finally, the third time,
No, it's not laughable, but it's Yeah. bad. Yeah, it's really bad, yes. It's still ongoing ang fourth bankruptcy niya. Okay. Ang third time ng bankruptcy niya, he sued the government. Among others, a class suit. Yung lahat ng mga, hinimok niya yung lahat ng mga tatalo at yung mga sad cases, hinimok niya pati itong mga lottery and all that. You don't pin your hopes down on these things. It's so astronomical ang odds dito para manalo ka. Oh, yeah. Sa mathematics, in-explain naman yan. What I'm saying is, hinimok niya ang ibang natalunan, nag-file siya ng class action suit against the government. You know what happened? Nanalo sila. Kasi, yun nga naman, meron nga namang advertisement na, use your head, don't use your, heart or whatever on betting. But still, ang sinabi niya, ibinan ko na nga sa sarili ko, written form, pero every time, pinapapasok na pa rin ako. So, may kasalanan ng gobyerno, right? Oh. So, nanalo siya. Alam mo, multi-million yun, binigay sa kanya. Oh, ang jackpot pala nasa asunto, ha? But you know what happened again? Hindi ko na dapat sabihin. Kasi right now, Bumalik pa rin. Fourth bankruptcy ngayon, Saldi. Oh, wow. Nililitis namin. Oh. And he, amazingly, nakakabenta siya ng mga real estate. $1 billion. And this happened to my family. My brother-in-law, top seller noon sa Pilipinas, sa BFO. Until na bankrupt din ang BF, hindi siya nabayaran ng commission, but nalulugi siya sa, the first casino, I believe, nung sa floating casino, at saka ito sa Manila International Airport noon. So may, Nayon, something, Filipino. Nayong Pilipino. Oh, that's the first. Doon siya nagpupunta and baka and all those things. And, he lost them all. Wow. So, gladly, napunta sila na Australia. And it's sad. Merong isang programa sa DCRJ na napakinggan ko, isang barangay something, they call it a title. Ang host doon yung barangay chairman. Captain And he said, kinukwento niya, ang mahirap dito sa atin, I think he's a barangay chairman of one of the barangays. Yes, Ang mahirap dito sa atin, sabi niya gano'n, nagpunta ako doon sa isang barangay na gusto kong tulungan ng aking constituents. Mga 80 puto, nagbibingo, tsaka nagtutongis and all that. Ang sinabi ko, tinawag ko, oy, sa megaphone. Yung blaring megaphone, sabi ko, punta kayo rito, tuturuan namin kayo kung paano maghanap buhay, kuha ng soap, and what have you. Right? May tuminag pa ron, wala. Nagtongis, patuloy yung tongis, every day in, day out, tongis bingo, right? And you can replay this, it's recorded sa DCRJ, yung sabi nyo. And then, nagkaroon siya ng sistema the following week, ng advice niya, sabihin mo, sir, para magkaroon ito, mag-announce tayo, bibigyan natin sila ng packaged food packages and all that, libre. O, di in-announce ka nila, yung mga nagbibingko, narinig yun, tsaka yung mga nagtatongis, in-announce nila, hindi pa natatapos yung salita, yung wala po nagtayuan, nakapila na kagad pagkatapos ito, nung sinabi nila, teka, napagod namin ito pang bigay, tuturuan muna namin kayo magkahanap po, alam mo ginawa, nagbalik ka doon nag-upuan. Nainaman talaga, Okay. paano tayo magbabago? Change has to start from within ourselves. Yes, of course. And we have to inspire. Kaya ako nandito, I have to inspire yung ating mga kababayan. It costs money to call. Saldi, alam mo yan. Yes, of course. And alam mo yung art, not cheap. But, palis na tayo art di ba? Yeah. We want to leave a good legacy sa ating mga kababayan na dahil tayo nalulungkot na makita ang nagkakandahirap. Isasalanta ng mga bagay rito, magsusugal pa, magsotongis. Hindi ko alam yung tongis, kung ano yan pero alam ko barahe yan. Bingo, alam ko. Hanggang 75 yata ang number. Whatever.